Hello guys! Welcome back to my channel, and for today's video, ito na yung pinakahihintay nyo na isi-share ko sa inyo ang akin pong experience sa US Embassy Manila, ang aking K1 visa experience. Isi-share ko po sa inyo lahat ng documents na dinala ko, na prepared ko, and yung mga tinanong sa akin ng consul, and step by step, ituturo ko rin po sa inyo kung ano po yung pinagdaanan ko. Yung exact na experience ko po sa aking K1 visa. So, kung hindi ka pa po subscribe sa aking channel, please consider to subscribe my channel. And hit mo na rin po yung notification bell para updated ka po sa aking video kapag may mga bago po akong video na in-upload. And okay guys, let's start. Okay guys, isi-share ko na sa inyo, eto na. Ang akin pong interview was October 3, 2023, 7:30 AM in the morning. So, gumising po ako ng sobrang aga, 3 AM in the morning, gising na po ako. And yung 30 minutes po is nag-prepared ako, nagbihis ako, hindi na po ako naligo that time kasi sobrang aga po. And ayoko pong maano yung oras ko, malate po ako. Kailangan ko pong maaga doon para maaga po akong matapos. So, 30 minutes po ako nag-prepared, nag-ayos ako, and kaunting practice po bago po ako umalis. And yung 30 minutes naman po, yun po yung ginamit ko papuntang US Embassy. Nag-taxi na po ako. Sobrang aga ko po noon. Dumating po ako doon, mag-4 na po noon. Kasi 3:30 po ako umalis ng hotel. And dumating po ako doon like mag-4 na po. So, ako po yung pinakauna sa 7:30 AM. Ako po yung pinakauna sa line. Pero pagpasok naman po doon, hindi na rin po yun nasusunod. Depende na lang po yun sa process nyo. So, pagpasok ko, nung nasa linya na po ako, tinawag na po yung 7:30. So, nauna po ako doon, pumasok po ako, and then meron po na guard dun sa unahan, sa labas ng US Embassy. Hindi pa po yun sa loob ha. May mga guard po doon, and itatanong yung pangalan mo. Kapag sinabi mo yung name, like sa akin, sinabi ko Angeline Manalo. Tapos, hahanapin nila doon sa list nila kung andun ba yung Angeline Manalo. And may sticker na ilalagay yung name nyo, ilalagay sa likod ng passport nyo. And lalagyan kayo ng letter A, B, C, mga ganon. And nilagay po sa akin ay letter D sa aking likod ng passport. And then, pinalabas po nila yung DS-160 confirmation page. Ito po yun. Ito. Yan po yung DS-160 na ipinalabas dun sa labas ng US Embassy sa mga guard doon. Hinanap po nila. And then, hinanap din po nila yung aking appointment letter. Yung confirmation page po ng ating appointment. And my passport as well. So, yun lang po yung hinanap doon sa guard bago kayo pumasok ng US Embassy. And then, pumila na po ulit ako para papasok po kasi marami pong pila eh. Dire-diretso naman po yun guys, kaya mabilis lang po. And then, pagpasok mo ng US Embassy, yung US Embassy na talaga, meron na namang pre-screening doon. I mean, security checking. So, i-check po kayo kung yung mga dala nyo, kung may relo kayo, may cellphone, kung ano ba yon. Kapag may cellphone po kayong dala, is madedelay po kayo and palalabasin po ulit kayo para iwanan yung cellphone nyo sa labas. So, better na kapag pupunta po kayo ng US Embassy, ang dala lang nyo po ay ang inyong documents, or you can bring umbrella too. Kasi po, pag umulan po doon sa labas, habang nasa pila kayo, is mababasa kayo. Pero may mga nagtitinda rin naman po doon ng payong, and sobrang mahal po. Kaya kung ako po sa inyo, magdadala rin po ako ng payong. Pero sa akin pong case, hindi po ako nagdala ng payong, and inabot po ako ng ambon doon. Pero hindi naman po ganoon kalakas, at pinapasok na rin po agad ako ng mga guard. So, nandun na po ako sa checking po, security, pinatanggal nila lahat.
And meron din po dong checking na tatayo ka kung may madidetect ba sila sa katawan mo. So, wala naman. So, sabi ng guard, okay, you can proceed na sa loob. So, pinapasok na po ako sa loob. And then, eto na. May sabi niya, pumasok ka dun sa loob, and then right. Pumunta na naman ako doon, meron na naman po na checking doon. Marami pong dalawang beses po kayong i-check ng mga guard kung may mga dala kayo o wala. So, medyo natagalan ako doon, medyo matagal kasi yung isang matanda, may dala siyang cellphone, yung keypad lang. So, pinalabas siya, so medyo natagalan kami. So, pagkatapos nun, after nung checking na yon, after security checking, pinapasok na po kami sa loob, and then pinaupo na kami, and sabi nung nag-a-assist na babae, sabi niya sa amin, ihanda nyo yung mga original documents nyo, like DS-160, passport, and then appointment page, and then MRB slip, yung ating receipt na nagbayad tayo ng ating visa fee. And then, titingnan nyo kung anong number nyo doon sa likod ng passport. Kung A, doon ka sa A pupunta. And kung B, doon ka sa B pupunta. Kung C, sa C naman. So, upo ka lang doon. And pinapatayo yung iba kapag processing na. Ang bilis lang po ng processing doon. Kapag kaupo mo doon, pupunta ka na agad, tatayo ka na agad. And kapag na-interview na yung iba, ikaw na yung next. Kung saan may available na consul, doon ka pupunta. So, yun yung instruction ng babae, ng lady guard. Kung saan may bakante, pupunta ka doon. So, ihanda nyo lang yung mga original nyo na documents. Yung sa atin lang. Yung sa akin lang yung pinahanda. Hindi kasama yung kay petitioner. So, turn ko na po guys. And doon po ako napunta sa window 56. Pilipina consul po siya, and hiningi po niya sa akin yung aking original birth certificate, yung ating PSA, and then NBI clearance, updated po yun ha, hindi pa po expired, original din po, and ang aking Senomar, original of course, and then ang aking MRB slip, original po ito, yung po sa RCBC Bank, yun po yun, original. And then, ang aking pong DS-160 and ang aking confirmation page appointment. So, yun na po. Pinabigay po, may ilalim po doon. Ipapasok nyo lang yung mga requirements nyo. And naka-mic po yung mga console. So, you can hear them really good. And then, ito po yung tanong sa akin ng consul na Pilipino. Question. She asked, what is your name? So, sasabihin nyo po yung full name nyo. And then, tinanong din ako, how old are you? And then, so sinabi ko kung ilang taon na po ako. And then, who is your petitioner? So, tinatanong niya kung sino ba yung petitioner ko. Of course, yung name ng ating mga fiancé. And then, she asked me, what is his address in the US? So, sinabi ko po yung address ng aking fiancé, yung full address. Kapag po narinig nyo ang salitang address, ibig sabihin po ay complete address. Kapag tinanong po ng consul, where is your fiancé live? So, sasabihin nyo lang po is yung state ng inyong fiancé. You don't need to tell the full address. Pero kapag narinig nyo po na may address, sasabihin nyo po ang kanyang full address, guys. So, ito pa yung tinanong niya, how many times you meet each other in person? So, sabi ko, 2 beses po, ma'am. Guys, kapag tinanong po kayo, ang isasagot nyo lang po ay kung ano po yung itinanong sa inyo, and wag nyo na pong papahabain. Just answer the question they gonna ask you. Wag nyo na pong papahabain. And then, what year did you meet your fiancé? Anong taon nyo daw na-meet yung inyong fiancé? And then, is your fiancé has a children? So, tatanungin nyo kung may anak ba yung fiancé nyo, yes or no lang, ganun lang. And then, what's their name and age? Kung ano yung
mga pangalan nila, and kung ilang taon na sila. Yun po, very basic question lang po, and for sure alam nyo na po yan dahil ilang taon na po kayo ng inyong fiancé, so for sure na kilala nyo na ang inyong mga fiancé. Wag lang po kayong kakabahan and chill lang kayo. Isipin nyo lang na kaibigan nyo lang yung nagtatanong sa inyo. And then, sabi niya sa akin, give me your 2x2 photos. And then guys, make sure na maayos yung photos nyo. Pumunta kayo sa mall, dun kayo kumuha ng picture, dun kayo magpa-picture. Kasi hindi po pwede yung edited na picture lang na kuha lang ng cellphone nyo na malabo, na kita yung mga tigidig nyo. Yung maganda po na quality ng picture ang kailangan nila para hindi po kayo ma-delay doon sa inyong interview. Kasi yung mga kasabayin ko po is, yung mga picture nila is, alam niyo yung blazer, inedit lang nila yun, nag-inedit lang yun sa computer shop. Kaya yun, pinapunta sila dun sa Kodak na papicturan and nagpa-photocopy pa sila. So, na-delay po sila. Samantalang ako, okay po yung picture ko. Kaya, after my first screening sa Pilipina Consult, proceed na agad ako sa step 2 sa aking fingerprint. So, ayun na nga. So, binigay ko na yung photo ko dun sa consul. And then, dapat kita rin po yung dalawang tenga nyo ha. Kapag magpapapicture po kayo, kailangan po nakaganyan sa likod yung mga picture nyo, yung mga tenga, yung mga buhok nyo, kung mahaba yung hair nyo. Dapat kita po and pantay, nasa gitna po yung ating ulo. Hindi po sobra yung yung nasa gilid tayo, hindi po. Dapat ay kita yung dalawang tenga natin para hindi po tayo ma-delay sa ating interview. And then after that, they told me na proceed na ako sa step 2. Dun sa fingerprint, sa finger scanning na. Sa biometric, I mean. So, pipila ka doon sa biometric. And uupo ka muna ulit doon sa, of course, doon sa may biometric na doon sa tapat, no? Uupo ka ulit and pila-pila lang kayo. And kapag turn mo na, mo lang yung 4 na finger mo, wag kang kakabahan, wag kang mangingilig. Dapat ay yung ating mga fingerprint, yung 4 na left side. And then after that, yung ating right side fingerprint, ito yung una, left, and then right, and after our thumb. And then pagkatapos nun, sabi niya, patingin ng DS-160 mo and your passport. So, chinek niya, tinignan niya ako. And then, sabi niya, okay, proceed to sa third step, sa American Consul na, doon na sa ating last interview. So, after that, nag-intay ako ng matagal-tagal, siguro 30 minutes sa paghihintay sa last interview sa American Consul. And yung mga nauna sa akin, grabe yung Windows 66 guys, ang tagal niya mag-interview. Yung American Consul. Pero yung lalaki na medyo may edad, yung katabi niya is napakadali lang. Ang bilis, nakadalawa na ata yung lalaki, pero yung American na babae, ang tagal-tagal niya talaga. Inabusisi niyang masyado yung mga tanong, paulit-ulit siya. And then guys, tip ko lang sa inyo, wag na wag po kayong magsisinungaling doon. Kasi po may na-denied po doon pa lang sa first screening. Kasi sinabi po niya na yung anak niya po, dineclare niya po yung anak niya po ay anak ng fiancé niya. Tapos nung naando na po siya sa interview, dineclare niya na po na anak ng iba yung kanyang yung anak niya, anak ng iba, hindi yung petitioner. So, nagsinungaling siya doon and alam you guys na nagalit yung consul kasi nagsinungaling siya. Dapat sinabi niya na yung totoo kung kanino ba talagang anak yon.
syempre nagba-background check yung mga konsul bago tayo niyan, kilala na nila tayo bago pa tayo doon. Yung mga itinatanong sa atin is alam na nila yung isasagot natin dapat. So make sure na tama po yung mga isasagot natin and hindi po tayo magsisinungaling. Kaya po yung babae na denied na po siya and hindi na po siya nakaabot ng second and last step. Doon pa lang sa pre-screening ay denied na agad siya kasi nagsinungaling siya. And then, so, nandun na nga po ako balik na po tayo dun sa last, interview ko sa American Consul. And, nag-iintay po ako and ganun po, sobrang tagal po talaga mag-interview ng American Consul and, sabi ko, wag sana ako doon sa American Consul kasi sobrang dami niyang tanong. And then maya-maya, Diyos ko, tinawag yung pangalan ko nung American Consul. Sabi niya, Angeline Manalo. Sabi ko, ano ba naman to? Ayoko nga doon mapunta. Doon pa talaga ako napunta. So, nagdadasal lang ako. Sabi ko, Lord, 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 kayo na po yung bahala sa akin. Kayo na po. Yung, habang napupunta ako, nagdadasal talaga ako. So, wait. Ito yung inano sa akin. Sabi niya, nanunumpa muna tayo dun sa oath nila. Manunumpa tayo and just say yes lang po dun sa panunumpa na yon. Sabihin mo lang yes. Ito po ay yung kung yung mga sasabihin mo ba ay totoo at hindi fake, na hindi mo gawa-gawa lang. So, just say yes. And then, sabi niya, okay. Then, ito na yung ina sa akin ng American Consul. What is your name? So, my name again, tinanong niya. So, who is your petitioner? And then, is your fiancé has a children? If so, what's their age and name? So, sinabi ko. And then, ito pa, sabi niya, how many times your fiancé got divorced? And then, sinabi ko, ganon. And sabi niya, what year? Sabi ko, ano pong yung una po ba or yung last divorce? Sabi niya, give any first one or second one. Kahit alin daw doon, sabihin ko daw. So, sinabi ko yung una. And then, sabi nung consul, do you have plan for your wedding? For your wedding? I said, yes. And then, sabi niya, anong plan mo? Sa beach ba? Church? Courthouse? Sabi ko, just courthouse, ma'am. And then, sabi niya, okay. And then, tinanong ako, do you have any evidence for your wedding plan? Sabi ko, yes, ma'am, I have. And, akala ko, hahanapan niya ako ng proof na kung meron akong wedding plan. So, I have naman yung usapan namin sa messenger is, pinaprint ko yun yung gagawin ko sana na wedding plan proof ko. Pero luckily, hindi naman niya hinanap, hindi niya naman tinanong ko, hindi niya naman tiningnan yung proof ko. Tinanong niya lang ako kung may plan ako. And then yun na. Sabi niya sa akin, next question, sabi niya sa akin, when you gonna get married? And then sinabi ko sa November 20 po. And sabi niya, okay. Nice. And then sabi niya, after that, she smiled to me and said, okay, I will give you 2 pamphlet and it's translate Tagalog and English. And your visa expiration gonna start today because I'm gonna approve you. And then she smiled again and guys, she asked me to about my eyes. Sabi niya, bakit daw mukhang yung mata ko, sobrang flappy. And sinabi ko yung totoo, sabi ko kasi po because I woke up very early for this interview. That's why I couldn't sleep because I'm so excited to go here. And finally I can finish, this long waiting. And she smiled to me and she said, oh, great. And she said, okay, here's your pamphlet. So binigay niya na sa akin yung pamphlet ko. And guys, yung mga tanong niya is very quick lang po. Medyo
Medyo may karamihan naman, pero sobrang bilis lang. Siguro mga 2 minutes lang po is approve na agad ako. And after nun, umuwi na ako of course, and tumawag na ako sa fiancé ko. And then, eto na guys, ito yung mga requirements na dinala ko sa US Embassy during my K1 visa interview. Okay, ito yung mga requirements na ihinihanda ko bago ako pumunta ron. Okay. MRB slip. Ito po ay yung galing sa RCBC Bank, yung resibo na nagbayad tayo ng visa fee. And then, your DS-160, ito po yun. And then, appointment page, ito po yun. And then, NBI clearance, ito po yun. And then, Senomore. And then, birth certificate. PSA guys ha. And, welcome letter. Ito yung K1FTP. Yung welcome letter na receive natin noon galing sa NVC. Ito guys is all original po yung ating mga requirements. Yung sa atin pong requirements, all original. And mag-photocopy rin po kayo nito ng tigda-dalawa to make sure na kapag kinuha po ng konsul ang inyong mga original is may copy po kayo sa inyo para po sa inyong CFO. Kailangan po mag-photocopy po kayo ng inyong mga original requirements. But, yung welcome letter po is photocopy po yun. Okay lang po na photocopy. And then, ito naman po yung mga requirements na pre-prepared ko galing sa aking petitioner. Galing kay fiancé. Ito po yung mga documents. Ang kanyang divorce decree. 2 divorce po kasi yung fiancé ko. So, I provide 2 divorce decree. And kailangan po na original po yung inyong divorce decree ng inyong fiancé. Certified copy po or original. Hindi po sila tumatanggap ng photocopy. Kapag photocopy lang po yung dinala nyo, kapag Xerox lang po is matutuwan po kayo and madidelay po kayo. Hindi po kayo ma-approve that day kapag hindi po original. And then, asan na ba? And then, birth certificate ng inyong fiancé, photocopy lang po. Magdala po kayo ng 2 in case na kailanganin nyo. And then, affidavit of support or form I-134 with your fiancé signature and signature nyo rin doon. Meron doong question na kailangan nyo ng signature ng fiancé and ng signature nyo. Ito po yung affidavit of support. Ano lang po ito guys, photocopy rin po. And then, 4 months recent pay slip ni fiancé nyo. Yung mga sahod ng fiancé nyo, 4 months po yun na kailangan nyong i-provide. Yung, wag nyo pong kakalimutan yung last recent one bago kayo pumunta ng interview. Halimbawa, nung September 30, sumahod yung jowa nyo. Yun, yung pinaka-recent yun ng inyong dadalhin. Importante yung pinaka-last. Pero kukuha po kayo, mag-print po kayo ng 4 months po na salary ng inyong fiancé. And then, COE. Ito po yung Certificate Employment from your company. Ito po yung sa katunayan na nag-work doon yung inyong fiancé sa company na yun, and may signature po ito ng boss nila. Naghanda rin po ako nun. In case na magtanong po sila, kasi po guys, hindi naman po pare-pareho ang tanong ng konsul sa atin. Hindi porke ganun lang yung tinanong and hinanap na documents ng konsul sa akin,
is ganun na rin po yung itatanong sa inyo. Hindi po pare-pareho guys yung ating case. So, mas mabuti po na kumpleto po kayo ng requirements and prepared po kayo kapag pupunta po kayo sa interview nyo para hindi po kayo ma-delay and hindi po kayo magka-problema. And then, bank statement po ng fiancé nyo. Kailangan din po, photocopy rin po yun guys ha. Pwede naman po na i-scan ni fiancé nyo and i-send na lang po sa email nyo and kayo na po yung mag-print dito. And then, tax return copy po. I-scan copy rin po yun ng inyong fiancé and send na lang ulit sa email nyo and pwede nyo pong i-print ulit dito. Photocopy lang po. And W2. Ito po yung wage and tax statement 2022. Kailangan nyo po yun. Photocopy rin po. And then, your NOAA 1 and NOAA 2. Mag-photocopy rin po kayo nito. Tig-isa lang po in case. And then, original po ng NOAA 1 and NOAA 2 dalhin nyo and mag-photocopy po kayo ha. And then, your intent to marry from you and from your fiancé. Di ba po may mga intent to marry na po tayo dati na ginawa na pinasa? Pwede na rin po yon. Kaso nga lang po, dapat po ay updated po yung date and naka-address po dito sa US Embassy Manila. So, pwede po kayong makakuha ng form sa Google. Mag-search lang po kayo na intent to marry petitioner and intent to marry beneficiary. And i-print nyo lang po yung form na yon and sagutan nyo lang po. And yung address po na ilalagay nyo ay dito sa atin sa US Embassy Manila. And then, and yung date po noong intent to marry is palitan nyo. Updated po kung kailan po kayo mag-interview. Ilagay nyo po yon. Yung malapit lang naman po kahit hindi naman po exact na date ng interview nyo ilagay. And then, proof of relationship po. Yung mga proof of relationship po, gawa po kayo nun, like call logs, photos together, and then, yung conversation nyo together, screenshot, mga ganun. Mag-print lang po kayo nun, kahit tigsa 10 lang guys, is okay na yon as long as meron kayong may provide kapag hinanapan kayo ng console ng ganun. And then, ihanda nyo rin po yung mga remittances na mga pinapadala sa inyo ni fiancé nyo. Kung sinusuportahan po kayo ng fiancé nyo, i-print nyo po yung mga remittances na mga pinadala sa inyo. Kung meron naman po kayong original, yung mga resibo, okay na po yun. Ilagay nyo na lang po ng paper clip. Gaya nito, mga ginawa ko ganito po. Yan, ganyan lang po yung ginawa ko. Sobrang simple lang. Kasi kung ginandahan ko yan, hindi naman po talaga nila hinanap sa akin. So, it's okay lang na ganyan yung ginawa ko. And then, receipts. Yung mga receipt po ninyo, kung may mga regalo po yung fiancé nyo, itabi nyo po, i-print nyo po yun. And then, video call, screenshot, photo. Kapag nag-uusap po kayo, kung may mga screenshot po kayo while doing your video call, i-print nyo na rin po yun as your relationship proof. And then, your Facebook post. Kung may mga post po kayo sa Facebook with your fiancé, nung nag-meet po kayo dito sa Pilipinas, kung saan man po kayo nag-meet, is i-print nyo rin po yun guys, yung mga video screenshot nyo. And then, Facebook post. I mean, your Facebook post po sa Facebook nyo, i-print nyo rin po yun. And then, lastly, your wedding plan po. Kung may wedding plan na po kayo and you can provide a evidence, pwede rin po kayo mag-print nito. And kung wala pa naman po kayong actual na wedding plan, pwede po kayong mag-create ng conversation sa Messenger talking about your wedding plan, and you can print it as your proof of wedding plan. So,
And kung galing din po kayo sa ibang bansa or nag-work kayo before, is kailangan nyo po ng police clearance. Kailangan nyo po yon. Online po yung nakukuha, guys. And kung hindi naman po kayo nag-work doon before, is you don't need to get police clearance po. And that's all, guys. Yun po yung aking experience sa aking US Embassy K1 visa interview. And approved po ako, guys. And konti lang po yung hiningi sa aking documents. Hindi po sila humingi sa akin ng proof of relationship. Hindi rin po sila humingi sa akin ng mga ticket, mga wedding plan. Nagtanong lang sila pero hindi niya hiningi. Basta yun lang po yung mga question na tinanong po sa akin. And advice ko lang po sa inyo, guys, be prepared po, lalong-lalo na yung sarili nyo. And magsasabi lang po kayo ng totoo. Hindi po ito katulad ng medical examination sa St. Luke's na pwede po kayong mag-no-no kapag tinanong po kayo ng doktor doon. Sa US Embassy po is kapag tinanong po kayo nila, automatic po yon, alam na po nila yung isasagot nyo. Nakikita po nila yun sa screen nila. Alam nila kung nagsasabi ka ng totoo. And to avoid denial or 221G is be honest po and be prepared. Dapat memorize nyo yung mga date ng inyong unang pagkikita and kung kailan last kayo nagkita, i-memorize nyo. And address ng inyong fiancé, kailangan nyo po yung i-memorize yung buong address. And yung mga anak niya rin po, kung may anak na po siya, is i-memorize nyo rin po yung birth date nila and yung mga name nila. And yung hobbies ng inyong fiancé, i-memorize nyo rin po yan. Kung ano yung hilig ng fiancé nyo. Magsabi po kayo ng totoo doon and always pray lang po palagi katulad ng sinasabi ko sa inyo. Bago po kayo umalis ng bahay, kahit nasaan po kayo, mag-pray po talaga kayo. And totoo po na kapag nag-pray kayo, talaga yung mga inaral nyo, hindi nyo yun makakalimutan. And God is always there, guys. Kaya magpipray kayo palagi bago kayo pumunta ng inyong interview. And that's all, guys. I hope na makatulong itong video na ito. And sana kapag dumating na rin kayo sa inyong interview date, is ma-approve po kayong lahat and makasama nyo na ang inyong mga fiancé. And mag-share din po ako sa inyo about sa aking CFO kasi sa 16 na po yung CFO seminar ko and mag-share din po ako ng video about it. And please share this video sa mga kakilala nyo na hindi pa nakakapag-interview para may idea sila kung ano yung mga documents na ihanda nila. And kung may mga question po kayo na hindi ko po nasabi sa video na ito, please comment down below and I will answer you guys. And I hope na makatulong po ito sa inyo.